Hello guys, so usapang PBA tayo. So bukas na gaganapin ang PBA Season 50 draft. So ngayon, nung una gumawa ko ng sarili kong PBA mock draft. So ngayon ay ito na yung final ko na PBA mock draft sa Season 50. So by the way, paki-subscribe ng aking channel at paki-click ng notification bell para maka-update kayo if meron ako mga bagong video. So ngayon, gumawa ako ng sarili kong PBA mock draft. So final na ito dahil nung isang nakarang video natin gumawa rin ako. So ngayon final na ito. So number 1 ang Terra Firma. So yung una si Juan Gomez Diliano. So ngayon ay ayon dito sa Terra Firma, hindi pa yung Terra Firma, bagong head coach, no, si Ronald Tobid. So nag-iisip pa sila kung sino yung kukunin nila sa PBA draft bukas. So ayon dito sa mga source, no, base sa mga naririnig ko ay baka si Gio Chu ang kukunin ng Terra Firma. So hindi pa tayo sigurado, no, kung si Gio Chu ba. So base talaga sa mga kuliglig na naririnig ko, baka si Gio Chu na yung kukunin nila bilang number 1 pick ng Terra Firma. So hindi sila mag JGDL. So mukhang mag Gio Chu sila, pero hindi sinasabi ng Terra Firma, nag-iisip pa sila, no, kung sino yung kukunin nila. So malamang itong si Gio Chu. At si Gio Chu, kukunin ng Terra Firma, hindi yan tatagal yan guys, no? Mukhang hindi yan tatagal. Dahil litang pasahod dyan eh, no? At saka alam ko 200k. Yun yung sabi nila, kung di ako sure. So mukhang hindi yung tatagal si Terra Firma, iti-trade ito sa Magnolia. Baka 1 year ago, iti-trade na ito sa isang SMC teams at isa sa mga talaga mag-i-interest dito, Magnolia o Ginebra. Dahil si Japet, hindi na talaga bata si Japet. So, kailangan nila yung mas pamalit dito kay Japet Aguilar. At gayon din yung Magnolia dahil itong si Ian Sanggalang ay tumanda na rin si Sanggalang, no? At saka injured prone na rin ito. So, kailangan na rin nila ng pampalit. At ito yung si Gio Chu. So, yun yung number 1 pick sa Terra Firma. Number 2, Converge. Dahil yung Phoenix ay tinrade nila yung number 2 at ang Converge nang kukuha ng second pick. So, base talaga sa mga naririnig ko, sa mga nababasa ko, ay baka si Juan Gomez Diliano na ang kukunin ng Converge. Kasi kausap na ng mga management ng Converge itong si Juan Gomez Diliano. So medyo connected dahil itong si Juan ay naglaro na ito sa SGA. Tama ba? Sa SGA. So medyo close niya yung mga taga SGA at familiar niya. Kaya malamang Converge yung kukunin ng Converge yung mapupunta itong si Juan Gomez Diliano. Number 3, Blackwater. So Blackwater, ang kukunin nila ay malamang power forward kasi hindi natin alam kung ano ba yung status ni Christian David, kung magsistay pa siya sa Blackwater o hindi, or pupunta sa ibang team, TNT ba o NLEX. So itong si Will Gosum ang medyo final bagay talaga sa Blackwater, si Will Gosum. Power forward ito. NCAA MVP. So number 4, Northport. So ito guys, interesting ito. So pwede nila i-trade ito. Pwede rin gumulaw itong Northport, bababa sa sa first round, sa rank, pwede ito i-trade nila itong number 4 pick. So yan yung abangan natin. So Northport, so ang final best fit para sa Northport itong si Dal Panopio. Kasi nawala na si guys, no? Si Evanelli. So baka itong si Dal Panopio
pwede na yan sa Northport. Kung desidido yung Ginebra na kunin itong si Dal Panopio, kasi si Panopio mukhang paborito to ng Ginebra. So kung desidido itong Ginebra, pwede nila i-trade, no? Mag-swap sila with Barangay Ginebra, kasi itong Northport suki na ito ng Ginebra no? Kung si MJ Gonzalez ang kukunin ng Ginebra, so malamang ang Northport si Dal Panopio. Kung hindi si Dal Panopio yung kinuha nila, malamang iba kukunin ng Ginebra. Ang isa sa mga talagang available si LJ Gonzalez. O di kaya meron pang mga forwards dyan na pwede sa Barangay Ginebra. Kasi si Norbert Torres from Meralco, veteran na ito, hindi na ito bata, ay pumirma na, no? Sa Barangay Ginebra. Sa free agent kasi si Norbert. So ngayon, baka ang kukunin ng Ginebra is parang gwardya. Dahil ngayong batch na draft na ito, maraming gwardya. Maraming gwardya ang talagang sumali sa PBA draft this year. At alam naman natin dito sa Pilipinas, hindi tayo maubusan ng gwardya dito na basketball player. So ngayon, itong Northport, so best fit si Dal Panopio. Final ko na ito. So pwede ito magbago kung gagalaw itong Ginebra. Kasi siguro yung number 1, 2, and 3 bawal na ito i-train. So siguro pwede gumalaw dito yung mga second, third, and fourth na worst team sa PBA. So Dal Panopio, Northport, so number 4 pick. Hindi pa official to. Number 5, Chris Kuhn. NLEX, best fit si Chris Kuhn. Forward, pwede rin guard ng Ateneo. Dahil maraming guard itong NLEX at pwede naman ito maglaro forward si Chris Kuhn. So NLEX sumbagay sa kanya. Number 6, Magnolia. Final ko na ito si Yukin Andrada. So kailangan nila ng another wing, no? Yung forward na medyo makakatulong magko-compete dito kina Ian Sanggalang, Lucero, gayon din itong si mga katulad yan, no? Dyan sa Magnolia. Number 7, Meralco. So Meralco, dahil marami yung guards at limit, kukunti lang yung mga forwards at centers na nagpapadrap ngayon. So ngayon, mukhang gwardya ang kukunin. Ang available talaga for Meralco is guard na makakatulong kay Chris Newsom. So si Chris Newsom nag-renew ng 3-year contract. So ngayon, na-establish ngayon na franchise player itong si Newsom. So ngayon, number 7, pick Meralco, final na ito, best fit si Jason Brickman. So hindi na ito bata si Jason Brickman, veterano na ito. Rookie siya sa PBA pero veterano na ito. So marami ng professional leagues na sinalihan itong si Brickman. So number 8 is Phoenix. Dahil nag-swap sila sa Converge, originally Converge ito, naging Phoenix na. So Phoenix, dahil wala masyadong big man ngayon, kasi yan yung target ng Phoenix ngayon, big man, no? O di kayo yung mga level na gaya ni Dorian Peña na kaya magbanggaan, no? Laban sa mga big man ng PBA. So yung number 8 pick yung Phoenix. So talagang walang big man na available ngayon na talagang seryosong big man ngayon. So medyo guard, yung 6'2 guard, yung best fit ng Phoenix, itong si Christopher Miller. So PhilAm ito. At yan, yung Phoenix. So hindi pa yan so pwede pa yan yung mga surprise picks, no? Pwede pa yan kukunin ng Phoenix. Baka itong si Sunny Steele, no? Isa sa mga nag-shine doon sa draft combine. Pwede rin si Lawrence Capulong.
pwede rin si Jun Roque. So, maraming pwede nga si Jonas Tibayan, no? So, alam natin tuwing mga PBA draft, nandiyan yung mga draft steals. So, isa sa mga limbawa dyan, si Mark Kagiwa, no? Kinuha ng Ginebra noong 2001. So, walang hindi gaano paborito noon si Mark Kagiwa, no? Na isa sa mga kukunin ng Ginebra noon. So, yung mga paborito noon sila Willie Miller, sila Jan Arrigo, yan yung mga kilala noon, no? So, very surprised yung pick nung 2001 at nagulat yung mga Ginebra fans na nakuha nila itong number 3 pick na si Mark Kagiwa at naglaro siya sa Ginebra, the rest is history. So, maraming mga ganyan, no, na tinatawag na draft steals. So, yan yung aabangan natin bukas. Sino-sino yung mga sorpresa, no, dito sa PBA draft. So, number 9, so number 8, yung Converge na trade na sa Phoenix. Number 9, San Miguel. So, San Miguel, final ito, best fit itong si Small Martin Cassius. Guard ito. At pwede ito na makipag-compete, no, kila Chris Ross, Marcio, gayon din kay Wame Chongson, so Troviano. So pwede ito, San Miguel. I think kailangan nila ng isa pang guard itong Beermen para lumakas yung kanilang lalo na pag-opensa. Rain or Shine, number 10. Number 10, Rain or Shine. So actually pwede ito i-trade no? Kung gusto ni Coach Yeng yung nasa baba, pwede nila i-trade ito kasi ang isa sa available itong TNT. Kasi yung TNT, dahil wala silang first round ngayon, wala silang second round dahil tinrade nila yung kanilang picks. So ngayon itong TNT, ano ba yung update ngayon? So medyo nililigawan ngayon ng TNT yung mga free agent. Gusto nilang ligawan itong si Stan. Gusto nila po din si Kevin Ferrer, yung mga player na terepirma. So, ewan ko kasama si Terence sa mga gusto nila kunin, Terence Romeo. So, malamang malabo yan. So, itong TNT, kung gusto nila mag first round, so pwede nila kunin yung pwede na sila mag-trade, no? Pwede sila mag-swap dito sa Rain or Shine, no? Tapos, itong TNT, pwede nila i-trade, no? Yung Rain or Shine, pwede nila i-trade dito sa TNT, tapos ang TNT pamalit itong si baka nga si si Kim Aurin. So papuntang Rain or Shine, tapos yung number 10 pick papuntang TNT. So pwede rin yung mangyari yan. So depende yan sa Rain or Shine at sa TNT. So yung Rain or Shine, so lalong nagpapalakas itong Rain or Shine ngayon. Mayroon silang dalawang pick, yung 10 and 12. So number 10, itong si Ladis Lepa. Final pick ko ito si Ladis Lepalam. Center forward, center to sa isa sa mga pinakamatangkad ngayon sa mga batch ngayon. So si Ladis Lepalam nung nakaraan natin yung last video natin sa mock draft, number 3 siya sa Blackwater. So malamang malabo makuha siya ng Blackwater. Baka sa Rain or Shine siya makuha kasi based sa mga sa mga naririnig ko, mostly sa mga fans ng ROS, talagang gusto nilang makuha itong si Ladis Lepalam. Big man ito na pwede makipag-compete, lalo na healthy na si Villegas. Tapos pwede itong makipagbanggaan kay Bubelga sa practice. So yan, itong si Ladis Lepalam. Tapos number 12 ng Rain or Shine, ito TNT, original for TNT, pero tinrade nila sa Rain or Shine. Ewan ko sino yung nila, si Rain ng Batak ba? So ba yun? So Rain ng Batak ba yun? Nila ba? So nakuha ng Rain or Shine, final pick ko si Sean O'Malley. So yung last video ko sa mock draft, siya pa rin yung number 12. So another big man para kay Coach Yeng Guiao, no? 6'5" ito. Medyo malaking katawan, no? At pwedeng the next Bubelga itong si Sean O'Malley. So pwede ito, no? Kung Lepalam O'Malley, lalong lalakas itong ROS at
pwede itong ma-develop, no? Ni Coach Yeng Yao, no? Pwede ito ma-develop ito ni Coach Yeng Yao. So itong dalawang ito na big man, no? Tapos before sa Reno siya number 12, yung number 11 yung Barangay Ginebra. So dito na yung LJ Gonzales. Bakit pinili ko si LJ Gonzales? Kasi na-teammate na ito ni Adja Barrientos sa FEU. So nagkasama pala itong dalawang ito. So maaari pwede ito magsama ulit, no, sa Barangay Ginebra. Kung kukunin ng Ginebra itong si LJ Gonzales at hindi si Panopio. So posible diyan na makipag-swap sila sa number sa Northport, no? Itong si Northport at Ginebra, pwede ito mag-swap para kung gusto nila kunin si Panopio. Ganon din yung last year si 'di ba, ang paborito nila kunin si Kaylan Chongson, pero ang ending si Adria Barrientos. So ngayon, itong Ginebra, number 11 sila. So final pick ko ito si LJ Gonzales. So yan yung ating first round sa PBA mock draft. So anong masasabi nyo dito sa aking first round na aking sa mock draft? So nasa inyo na yan kung sino yung pipili nyo. So ang alam ko may iba-iba yung niyo, no? Bet niyo sa mock draft. So gumagawa din kayo ng mock draft. So ako din gumawa rin. So ito na yung final ko para sa PBA mock draft at malalaman natin bukas kung sino-sino yung anong mga teams, no? Sino ba yung pipili nila na picks para sa PBA draft. So yan yung ating usapang PBA basketball update, guys. At paki-subscribe sa aking YouTube at maraming salamat.